1987 Philippine Constitution. Ang galing ni sir magsagot. So isa pa sir, West Philippines si sir, pabor po ba kayo na ibigay na lang sa China? Bakit pag-aaral natin yan? Sabi nila sir, para wala na daw pong gulo sa tingin nyo. Sila ang gumagawa ng gulo, ang China. Tayo bilang Pilipino, kailangan natin protektaran yung territory natin. Kailangan natin sumunod sa international law regarding the law of the sea. Apo. Ilan ba nautical miles ang kailangan natin? 280? Oh, nautical miles. Dapat sundin natin yan. Yung ibang bansa kasi hindi nila sinusunod. Pero sir, ano yung masabi niyo doon na ang Pilipinas daw ngayon ay naduduwag, nagpapakampi sa ibang bansa para lang kailangan natin yan. Kailangan natin yan. Hindi kaya ng Pilipinas magipagsabayan sa China. Pero sa tingin mo, naduduwag ba mga Pilipino? Hindi. Malakas ang loob ng mga Pilipino. Ayan. May mensahe po ba kayo sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Just perform your duty as a president. Tiwala po ako sa inyo. Kasi tahimik na nagtatrabaho ang ating presidente. Hindi siya ngawa ng ngawa, kundi ginagawa niya yung trabaho niya in a silent way. Kasi ayaw niya ng gulo. Gusto niya peaceful lang. Tapos lumalaban siya ng patas. Hindi niya pinapatulan yung mga umaaway sa kanya na galing sa mga kaliwang group against the unity team. At kunyan, political technique po yan. Political technique gawa ng, siyempre malalapit na po ang midterm election sa 2025 by next year. Pero sir, ano po ang masasabi nyo sa mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos dahil wala nga daw itong nagawa? Huwag sila magsalita. Observe the economy of the Philippines. Observe. Sir, pabor ba kayo na magkaayos si former President Duterte at si PBBM? Yan ang gusto ni President Marcos, yung Unity team. Abstain, ma-retain yung unity team at ayaw niya ng gulo eh. Gusto niya peace lang talaga sa Pilipinas. Sir, anong masasabi mo na number 1 ang Pilipinas sa buong Asia ngayon na pinakamabilis bumangon sa economic? Yan. Di ba yung nagtataka na napakabilis ng pagtaas ng ekonomiya natin? Gawa sa political technique in terms of economy ni President Marcos. Hindi ramdam ng Pilipinas yan. Hindi ramdam ng Pilipino kasi hindi sila nag-observe, nagmamatsyag sa galawan ng ating politika. Walang pakialam pa si mga Pilipino. Walang pakialam. Dapat bilang isang Pilipino, dapat alam natin yung mga nangyayari sa ating paligid, sa ating bansa, sa labas ng bansa. Dapat alam natin para alam natin yung ginagawa natin na sinasabi natin walang ginagawang gobyerno pero napakarami po. Nandami nilang plano para sa Pilipinas. Basta suportahan lang po natin sila. Sir, bilang isang anak, masaya po ba kayo na pinamahagi na po yung 1 milyong hektarya sa buong Pilipinas, yung mga kalupaan na matagal ng utang, 50 years na po yung mga utang ng lupa na yun, pinamahagi na. Napakagandang accomplishment ng President yan, yung magpamigay ka ng isang lupa na may kasamang titulo. Kasi pag may titulo ka, din mo masasabi na sa'yo na yung lupa, di ba? Land title na sinasabi nila na napakagandang accomplishment ni President Bongbong Marcos kasi napakamahal ng lupa ngayon tapos ibibigay mo sa mga farmers yan in free tapos with land title pa. Napakagandang gawain ng isang presidente yun. Sir, ano po masasabi natin sa mga magsasaka po? Panawagan natin. Nagpapasalamat sila sa president natin kasi gumagana yung buhay nila gawa nung ang daming binibigyan na suporta ng Department of Agriculture sa kanila. Sa patubig, sa abono, mga ganyan. Nagpapasalamat sila kasi dati hindi sila sinusuportahan ng gobyerno. Hindi hindi sinusuportahan. Kulang ang suporta dati. Ngayon, siyempre, alam mo naman si BBM, ang focus yan, agriculture, economy, mga ganyan. Siyempre, military din sa bilang ako kasi military din ako. Ay, kaya pa mga galing sir. Sir, Yun po sana itanong ko. sa economy naman sir, pabor po ba kayo na ipasa na ang economic provision? Papalitan na po pala? Pabor na pabor ako. Kasi yan lang pumipigil sa pag-angat ng ating ekonomiya. May economic restriction sa ginawang 1987 Philippine Constitution.
na dati ang ganda ng constitution natin nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. sa Apolacay. Opo. Yung 1973 ba yan? 1973 Philippine Constitution. Pinalitan nung time ni Aquino. Naging 1986 Constitution. Ang daming restrictions sa economy natin. Napakarami. Kaya gusto ni BBM, siyempre, bilang isang president, pag-aaralan mo yung kung paano palagain, pataasin yung ekonomiya ng isang bansa. Siyempre, nakikita nila, may something dito sa Philippine Constitution. Ayusin natin yan. Yan. Napakagandang adikain ni President yung baguhin yung economic provision ng ating Philippine Constitution. Sir, isang tanong na lang po para makauwi na kayo. Sir, isang tanong ko, ano yung pipiliin nyo po pangkalahatan para sa ating mga kabayan, ayuda o proyekto ng gobyerno? Pwede namang sabay. Sabay. Pero nagiging tamad kasi ang mga tao sa ayuda. Pwede namang magbigay ang gobyerno ng ayuda through pagtatrabaho dyan, pagwawalis, mga community, Kumbaga bigyan ng trabaho. community works. Huwag mong gawing tamad ang isang mahirap. Pagtrabahuin mo para umangat ang buhay. Mensahe nyo na lang po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, baka meron po kayong mensahe. Mr. President, napakaganda po ng inyong goal na pangatin po yung economy po natin. Believe po ako sa inyo. Hindi nyo pinapatulan yung mga paninira sa inyo despite na napakaganda ng adikain nyo sa bansang Pilipinas. Nakikita ko po yun bilang isang sundalo po ninyo. Hindi ko po sinasabing sundalo po ako ng Forces of the Philippines, pero na pabor ako sa gobyerno. Siyempre, nag-observe din po ako sa paligid ko po. Nakikita ko po ng economy ng Pilipinas na yung din na umaangat because of your initiative and with your leadership, Mr. President. Ayun, thank you Salamat, sir. sir. Saludo po. Madidisgrasya ka pa. Hindi mo masasagot. Sa kanila na po yun kung gusto talaga nilang magkaayos. Nay, ano naman po masasabi natin dahil si Pangulong Bongbong Marcos na mahagi po ng lupain sa mga magsasaka natin? Wala na pa akong masasabi din. Salamat po namamahagi po siya sa mga taong nangangailangan. Kagaya namin, nangailangan kami. Hindi naman kami nakatikim. Yan. Nanay, bilang isang Pilipina o Pilipino, ano yung pipiliin mo, ayuda o proyekto ng gobyerno? Ayun na lang po. Proyekto na lang po ng gobyerno. Sa tingin mo, bakit proyekto ayaw mo ng ayuda? Para po lahat magkaroon. Pinabang lahat. Hindi isang tao lang. Kailangan lahat. Kung ano mang meron yung isang tao, kailangan lahat po. Sa tingin mo, nanay, bakit yung iba mas pinipili nila yung ayuda kaysa proyekto? Ay, pang sarili nilang pangangailangan yun. Hindi sila tumitingin sa iba kung nangailangan ba o hindi. Para sa akin, para sa lahat yun. Kailangan lahat. Kung anong meron tayo, kailangan kapwa natin Pilipino, magkakaroon lahat. May malasakit talaga. Nay, pabor po ba kayo na ibigay na lang sa China ang West Philippine Sea? Ay, hindi po. Pilipino tayo sa atin yun eh. Hindi ako papayag dun. Ewan ko lang sa iba, basta sa akin, hindi ako papayag. Sabi kasi ng iba, nay, para wala na daw pong gulo, ibigay na lang na Hindi naman mapayapa. talaga magkagulo yan kung talaga magkakasundo. Pero sa atin yung West Philippines yan, hindi yan sa China. Dito yan sa Pilipinas. Nay, panawagan natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ay, Pangunahing problema nyo rito, ano ba yung mga hiling nyo para kay President? hindi. Ang hilingan namin po, kung magkakasundo lang dalawa para wala na po silang ang gulo. Mas maganda talaga kung magkakasundo silang dalawa. Ayan. Nay, panawagan na lang po, pangunahing problema o yung paano kayo matulungan ng gobyerno dito sa area Yung to. crisis po dito sa Pilipinas po, kasi marami nagugutom din dito. Kailangan matugunan din nila. Ganun lang po. Thank you, Nanay. Ito si Salamat Nanay naman. po. Nay, ano po ang masasabi ninyo sa Hindi na dako si ate. Nay, pabor ka ba na magkaayos si Duterte tsaka si Bongbong Marcos? Yung dalawa? Oo. Okay lang sa akin, ewan ko lang po yun lang. Thank you. Nay, bilang isang Pilipino, agree po ba kayo na ibigay na lang daw po ang West Philippine Sea sa China dahil nga para wala na daw pong gulo? Yun lang po, hindi ko masasagot. Sa akin ay, bakit na may ibibigay sa China ang ating bansa? Kasi para wala na daw gulo, Nay, sabi ng iba.
Agree po ba kayo? Hindi. Sa akin eh, bahala sila kung anong gusto nila. Ngayon to. Yan, Ano yun, sir? toge. Toge pala yun. Nay, bilang isang senior citizen, nakarehistro na po kayo sa National Commission of Senior Citizen po. Yung ano, Yung programa po ng gobyerno ngayon na pinunduhan ng 43 billion ni President Bongbong Marcos. Ayun, si Kuya. Membro na po kayo noon? Yan, so abangan nyo na lang. So, Nay, panawagan nyo po kay President Bongbong Marcos, baka may panawagan kayo, pangunahing problema yun dito. Viral to. sa akin po, yung pababain ng mga pili, ganun, para maayos ang ating bansa, para ano tawag dito, pantay-pantay tayo lahat. Yun, thank you. How about nanay, sa pabahay, may bahay na po kayo sarili? Wala pa po. Di kayo nag-apply sa NHA? Naano rin kami dyan, pero hindi naman po kami nabubunin. Sa City Hall, di kayo nagpa-register? Dapat pa-register kayo na para sa programa din ng gobyerno. Titingnan ko. Baka may panawagan ka po sa pabahay sa City Hall lang, especially ng Pasay. Kasi nga po, hindi ko po makapanang patiwala. Sasatangan po yung na ano lang ako, nakikitirahan lang ako sa anak ko. Yan lang yan, Nay. Okay. Salamat na yan. Ate, isa ka sa membro ng Porpis? Wow! Yan. Si ate, membro to ng Porpis eh. At ate, may issue po patungkol sa Porpis dahil daw sinasangla at inaano lang daw, pantagay lang daw yung nabibigay ng gobyerno. Ate, agree po ba kayo na tanggalin na lang yung Porpis, sabi ng iba? Oh, hindi wag. Bakit po, te? Bakit? Sa tingin mo, bakit hindi? Paglaban mo, te, bakit Huwag hindi? naman kasi, alam mo na ang hirap ng buhay ngayon eh. Hindi tayo mo ginagawa. Okay na, thank you. May award to kasi masipag, pre. Pero hindi po kayo agree, te. Wag. May panawagan po kayo kay President Bongbong Marcos patungkol doon Huwag sa naman sanang Batangas, sayang naman. Kahit wala na ako sa Porpis eh, laking tulong pa rin naman sa mahirap. No, ano yung experience mo, te, nung membro ka ng Porpis? Na-experience mo ba magsangla? Hindi. Hindi niyo po na-experience. Pero nung nasa sayo ito, Wala napakinabangan naman niyo tayo naman. magagawa kung masasana syempre sa kahirapan din ng buhay. Salamat, te, ha. Salamat, te.